Magandang gabi po. Ako po si Ma'am Rose. Ngayon po ay ating pong bigyan ng oras. Itong katanungan po ni Ma'am Jesma. Hi Doc, pwede po bang magtanong, ano po ba ibig sabihin kapag po yung small kidney with renal parenchymal disease, bilateral? Ito ang resulta po ng ultrasound ko. Ang taas pa ng creatinine ko, 797 po ang taas. Madadialysis po ba ako pag ganyan po? Yan ang katanungan po. Atin pong sasagutin yan. Ang small kidneys with renal parenchymal disease, ito ang resulta ng ultrasound na maaring nagpapahiwatig ng chronic kidney disease. Nagiging sanhi ito ng pagliliit ng mga bato at iba pang mga tissue sa loob ng bato mo. Ang creatinine level na 797 ay napakataas, maaaring nagpapahiwatig ito ng severe kidney damage. Madadialysis na marahil siya sa sitwasyong ito para matulungan ng bato sa pagtanggal ng basura at labis na tubig sa katawan. Mahalaga na magpakonsulta agad sa doktor para sa tamang pag-aalaga, pamamahala ng kalusugan mo. Ang resulta ng ultrasound mo, yung small kidney with renal parenchymal disease bilateral, ay kailangan ito ng agarang medical attention. Kasi yung small kidney, ito pong ating kidney, napakahalagang sangkap ng ating katawan. Responsible sila sa pagsala ng waste product mula sa dugo at sila rin ang nagpuproduce ng ating ihi. Yung small kidney, nag-indicate ito ng underlying condition, yung iba maaring serious. Ang common cause po ng chronic kidney disease ay congenital malfunction or congenital malformation. O pinanganak ka na, may problem ka na sa kidney. O kaya yung mga ugat na sumasala sa ihi mo, yung vascular problem, apektado yung blood flow sa kidney. Ngayon, paalala po sa vitamin C, ang vitamin C natin, pampalakas ng ating immune system. Sinusuportahan po niya yung ating white blood cells production at function, pampalakas ng immune system para labanan po yung infection at viruses. At kanya pong pinasisigla ang natural killer cell para ma-eliminate yung virus-infected cell and cancer cell. Ang vitamin C, pinoprotect yung ating immune cell sa pagka-damage sanhi ng mga free radical. Ang vitamin C, ito po yung antioxidant protection na nag-neutralize ng harmful free radical na pwedeng ma-damage yung cell at nagko-contribute sa chronic disease like cancer and heart disease. Kaya nga po ang vitamin C, ito po ay napakahalaga sa ating kalusugan. Madaling gumaling ang sugat mo, magkaroong repair, nagko-contribute ito para hindi tayo magka-wrinkles agad, pampatibay ng ating balat, at tumutulong sa pagbaba ng BP at saka nare-reduce yung gout at na-improve yung iron absorption mula sa pagkain kung may vitamin C ka. Samahan mo rin ng Super B Complex. Ito'y napakahalaga sa pag-increase ng energy level ng Super B Complex at tumutulong para ma-convert yung food mo into energy at panlaban ito sa hapo at nag-i-improve ng ating energy level. Ito rin po yung nag-i-improve ng ating mood at brain function at nagko-contribute sa positive mood and cognitive function. Nare-reduce yung stress at anxiety, nare-regulate po yung stress hormone at po-promote ng feeling ng calmness at tumutulong sa paglaban ng infection. Sa heart naman, nakakababa ng homocysteine. Yung homocysteine, ito isang risk factor sa heart disease kasi po yung homocysteine, yung kasing mga ugat natin na dinadaluyan ng dugo, yung pinaka-inner lining nun ay dapat smooth. Pero kapag kayo po ay merong pagtas ng homocysteine, ito pong smooth muscle na to ay nasisira. Nadadamage yung structure at function, napupunit. Kaya nag-i-invite ito ng pagkabara at pagkakaroon po ng damage at kaya po pag meron kang yung renal problem, yung within the parenchyma,
maaring meron damage, nagkaroon ng peklat. Kaya yung peklat sa ating kidney function nasisira. Kaya absolutely sabi, pagka meron kang paninigas or pagkapeklat ng kidney mo, at ito po ay yung pagsala niya ng mga toxin, hindi niya ganong nalilinis yung ating dugo, hindi niya ganong natatanggal yung waste product. Kaya yung mga sticky substances, ito ay nare-reduce yung ability ng work ng ating kidney. Kaya pagka nagbara yung ating kidney, kasi nga ang purpose ng kidney, linisin ng dugo, pero pagka meron kang kidney failure, hindi niya to nasasala. Kaya ngayon, yung nawala ng functional tissue, ang kidney tissue natin, ito'y merong mga tiny filtering unit, tinatawag nating nephron. Pag ito'y nagkapeklat at hindi ito nare-replace, yung pag-perform nila ng filtration function nababalam. Yung ability nila na tanggalin yung waste product at ma-regulate yung fluid, nasisira yan. Kaya yung pagkakaroon po ng peklat ng ating kidney tissue, pwedeng mag-cause ito ng further damage at yung mga nephron ay maaring mag-create ito ng pagpigil ng pagsala. Kaya pagka merong obstruction or blood flow dun sa ating kidney na tumitigas or merong peklat, ay pwedeng mag-cause ng blockage, bumabara. Kaya yung flow ng ihi mo ay minsan nagbaback up, no? Nagkakaroon ng pressure sa kidney, pwedeng ma-damage yung nephron. Kaya nga po yung pag may peklat yung yung kidney tissue mo, yung pong flow ng dugo sa kidney mo ay nadideprive ng oxygen at nutrients. Ito'y kinakailangan sa mag-function effectively. Kaya yung pong kidney, pag nakakaroon po ng peklat, ay meron po itong complication na high blood, electrolyte imbalance, and anemia. Kaya nga po yung kidney function mo nagiging worse. Pwedeng mag-cause ng kidney failure pag hindi ito ginamot. Magkakaroon ka ng kidney severe damage. It lead to kidney failure. Ito po'y life-threatening. Pag hindi na ito nag-perform na mabuti, pwedeng ma-dialysis or kidney transplant to survive. Kaya po yung early diagnosis and intervention, napakahalaga. Ma-identify yung implement mo yung appropriate treatment para mapabagal ang progression ng fibrosis, ma-preserve your remaining kidney function, ma-prevent ang komplikasyon. Kaya ngayon, ito pong mga underlying cause ng mga kidney damage tulad ng high blood pressure, diabetes, autoimmune disease, dapat ma-manage yung symptoms sa pamamagitan ng medication, lifestyle medication, or modification, at saka po yung dialysis, lalo na po kung advanced stages na yan. Kaya maraming underlying condition, nagkukos ng renal parenchymal disease, kasama yung infection, autoimmune disease, high blood pressure, diabetes, and toxin. Kaya ito ay tinitingnan ng doktor kung ano dapat, no? Yung lecithin po natin, ito'y tumutulong po para ma-improve yung cholesterol level, ma-prevent yung heart disease, ma-improve yung memory and learning, attention and concentration, nagpo-protect sa brain para hindi ma-damage. Kaya yan po yung available sa patnubay. Yung calcium magnesium naman, pampatibay ng buto, pampaganda ng muscle contraction and relaxation, at napiprevent yung cramps. Kaya ito pong calcium magnesium nito, tumutulong sa production ng melatonin, isang hormone na pampatulog. Kaya yung small kidney with renal parenchymal disease, ito'y dapat kailangan po ito ng medical attention. Kasi ang kidney, vital organ yan, responsible yan sa pagsala ng waste product sa ating dugo, at ang small kidney nag-indicate ng underlying condition. Kaya common causes po nito yung chronic kidney disease, congenital malformation, vascular problem, at itong renal parenchymal disease, ito po ay nire-refer sa damage or pagkapeklat ng ating bato. Kaya yung pagkapeklat ng ating
kidney, pwedeng masira ito, eventually, it leads to kidney failure. Maraming underlying cause, yung pong renal parenchymal disease, kasama yung infection, autoimmune disease, high blood pressure, diabetes, and toxin. Kaya yung bilateral, tinabi po kanina, ibig sabihin bilateral, both kidney, left and right. At ito'y maaring kumalat. Yung systemic issue, nagre-require ito ng comprehensive treatment strategy. Dapat magsika ng medical attention. Huwag mong i-delay. Dito po'y mayroong potential serious komplikasyon. Kaya kailangan ng medical attention mula sa qualified healthcare. Pagka mataas ang yung creatinine, at the same time, left and right kidney mo ay may diferensya. Sa urine test, sa MRI, ma-identify po nila yung cause at ina-assess nila yung severity ng kidney damage, no? Kaya syempre, depende sa diagnosis, bibigyan ng treatment ng doktor at kailan merong lifestyle modification, merong mga medication reseta ng doktor or even dialysis ay maaring ito'y i-recommenda ng doktor mo. Depende sa severe cases. Merong minor, hindi kailangan. So, kahit na mataas yung creatinine mo, kailangan i-assess ka pa rin ng doktor kung pwedeng hindi ka na i-dialysis or dapat i-dialysis ka. Pero kung nakakaranas ka ng hapo, pagsusuka, pagmamanas, frequent urination, at merong dugo sa ihi mo o mataas ang blood pressure mo, i-share mo to sa doktor para makatulong sa diagnosis sa sakit mo. Kaya kung meron kang pre-existing health condition like diabetes or high blood pressure, inform mo yung doktor. At kung meron kang family history, knowing na ang family mo merong kidney problem, ito'y relevant sa doktor. Ang ma-determine kung ano yung need mo sa dialysis, nire-require nilang comprehensive evaluation, no? Iwasan po yung self-diagnosis at kailangan po nito ay isang guni sa doktor mo. Paalala sa crystal oil, ito'y concentrated na plant, no, extract. Ito'y maganda po na nakaka-reduce ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation, nare-reduce yung pain at saka inflammation, maganda to sa arthritis, nag-improve ng tulog, natural remedy ito pag napasok ka para hindi ka mabukulan pagka nauntog ka, at pampakalmante ng ating digestive system, nare-relieve yung kabag mo, bloating and stomach cramps, nare-relieve yung pagsusuka, pagduduwal. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahiram mo ng balat mo ng ating crystal oil. Yung activated charcoal naman natin, merong antibacterial property ito. Meron siyang antibacterial property, ibig sabihin, nakakapatay ng bakterya sa bituka. At nare-reduce yung inflammation, nakakatulong ma-reduce ang inflammation sa bituka, at nag-improve yung gut health at prevent yung passage ng harmful substances sa ating bloodstream. So, yan po yung activated charcoal. Kung interesado po kayo sa mga products na to, i-chat nyo lang ako, no? Ang creatinine level mo na 797, mataas yan. Nag-i-indicate yan ng severe kidney dysfunction. Kaya kailangan po, titignan din syempre ng doktor yung potassium level mo, yung overall clinical status nagko-contribute sa pag-assist urgency ng dialysis mo. Kaya ngayon po, merong mag-close supervision sa doktor mo ang kalagayan mo. Kaya yung renal parenchymal po disease, small kidney, sila po'y merong significant role sa pagdedetermine ng appropriate treatment plan. Iba't iba po kasi yung condition na to, kailangan ng different treatment and approaches, kaya maganda po magkaroon ng specific management strategy sa inyo. Every patient situation po ay unique. Kahit lang mo, 100 patient, pare-pareho yung sakit. Pero yung 100 patient na yan, ay paiba-iba po yung nature ng kidney problem nila. Kaya ang kidney function ay parameter yan, ma-determine ang suitable treatment, no? Kaya mag-ask kayo ng immediate medical attention, napakahalaga yan. Huwag mong i-delay ang pagpa-check up sa isang qualified healthcare professional, no?
Kaya involved po sa sa iyong small kidney ay involved po yung dialysis, no? At i-assess kanila, meron siyang diagnosis and intervention or pagmamanage ng kidney transplant, no? Kaya yung self-diagnosis, huwag kayong masyadong magdepende yan. Kailangan po i-prioritize nyo yung guidance ng yung doctor mo. Yung pong omega-3 fatty acid natin, ito'y maganda sa heart, nakakababa ng triglycerides. Yung high level ng triglycerides sa bloodstream mo, may panganib sa heart disease. Ang omega-3, pagka mababa sa dugo mo, ito po'y masama. Para mawala yung bad cholesterol, ang omega-3, ito po ay nag-i-improve yung overall cholesterol profile mo pag nagtitake ka ng omega-3. Nare-reduce yung blood pressure mo at inflammation. Ang omega-3 nakakababa ng blood pressure at saka panlaban sa inflammation, no? Napiprevent yung blood clot dito. At heart attack. Ang omega-3 po ay nagpo-protect sa heart at saka brain. Merong crucial role sa ating brain development and function. Kaya available po ito sa Patnubay. Pwedeng pa-deliver to sa inyong bahay. COD, cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Okay, ngayon po ay dadako na po tayo sa ating food for thoughts bilang pagbubakas. Inuulit ko po kung interesado kayong bumili nitong ating mga products, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo po kung ano yung order ninyo. Cash on delivery ito, i-charge sa inyo ang shipping fee, no? So, inulit ko po, basta bigyan nyo lang yung pangalan nyo, address nyo, at CP number ninyo para ma-deliver sa bahay nyo yung mga health products na gusto nyong i-try, no? Available po yan sa amin. Ngayon po, bilang pagwawakas, i-try ko po na i-share sa inyo, no deeper love, sometimes this world can seem so huge and overwhelming that you're tempted to believe that with the million of people, on this earth, you too insignificant to matter. Ngayon po, maraming nagsasabi sa atin, wala tayong kwentang tao. Minsan sa sarili natin, nagsasabi pa rin tayo, wala tayong kwenta. Pero alam po natin, si Jesus ay namatay sa krus. Ibig sabihin yan, mahalaga tayo sa kanyang ministeryo. Kaya ganun din po sana sa atin, wala pong lahat mahalaga sa harapan ng Diyos. Lahat ay importante tayo sa ating Ama. Kaya sabi po ng Bible, Hosea chapter 2 verse 19, maging aking asawa, magpakailanman, Israel, nabubuklod tayo sa katuwiran at karunungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa bawat isa. Ika'y magiging pagmamalasakit sa isa't isa. Maging tapat tayo sa ating asawa, at napakahalaga po kung ano relasyon ng husband and wife, yung po relasyon ng Diyos sa atin. Importante tayo sa Kanya, kaya kailangan mabuhay tayo, maging New Year's resolution natin to love, be like Jesus. No? Kaya tayo po hinirang ng Panginoon, sabi sa Colossians 3:12 and 14, ay pinili tayo para maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, mapagtiis, mapagpasensya sa isa't isa, magpatawad kayo sa mga walang hinanakit kahit kanino man, magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at tubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.